Mga karos, good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? So, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw na Miyerkules. Project update pa rin po tayo mga karos sa mga ongoing project. Kasama tong ating kolong-kolong. Yan, good morning din sa aming mga client owner. Bale ito mga karos, project update pa rin po tayo sa Lumina Homes Phase 3. Yung ginagawa nating 2 unit dito. Tapos magbibigay din tayo ng update sa project natin sa Lumina Homes Phase 4. At saka yung isang project natin dito sa Tansa Garden Premier Project. Tapos mga karos, magdadagdag din po tayo ng question and answer portion dito sa vlog po natin. Ayan, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Miyerkules. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali mga karos, nandito muna tayo sa hardware. Papunta tayo ng Phase 4 Lumina Homes ngayon. Tapos ko lang pong pumunta rito. Ayan yung kolong-kolong natin, gamit pa rin natin. Yan, bumili na tayo ng mga materyales para sa pintura. Tsaka ito skim coat. Yan sa ngayon, tsatsagain ko muna to dahil wala namang ibang gumagamit nito sa tropa. So ano muna tayo, kolong-kolong. Malaki po kasi ang katipiran nito sa gasolina. Yan, wag lang uulan, di ba? Kagaya niyan, yung mga materyales na i-deliver natin doon, hindi siya pwedeng mabasa kagaya nitong skim coat. So, phase 4 tayo. Bali, may pang cover naman tayo. Nandito na po tayo sa Lumina Homes Phase 4 mga karohos. Yan, good morning sa client owner natin. Yan, bali, meron naman po ang tao dito na nakatoka. Bali, ang gagawin niya is finishing phase, so masilya, primer. Good morning, Mot. Morning, boss. Good morning. Yan. Ang unang ipinagagawa po natin sa kanya rito, yung pag-a-apply po ng lason. Ayan, nakita niyo nagbago yung kulay ng mga plywood. Yan, amoy na amoy dito yung lason. So, yung lason na yan, yan yung para po sa sa anay. Grabe, amoy na amoy. Opya. Sige, ganyan mo lang. Lipat mo, papaayos na lang natin. Yan na. Pina-applyan na po natin. Pinapahira ng lason. Tapos ito naman, ito na yung natapos ni Louie. Yan, nakapag-flooring na rin. Nakikabit na rin po yung floor drainage. Yan na. Tapang ng ano mo ta. Tapang ng lason. Oo. Tawag dito. Kompleto ba yung ano? Meron pa ba to? Meron pa madami pa. Medyo marami ho kasi yung ano rito, yung cabinet na lalasunin. Yan, bali ang daming lalagyan ng masilya rito, simula dun sa mga pader, sa dingding. Tapos bibilan pa po natin ng ano to. Yan, bibilan pa po natin ng stick wheel at saka ng gasa tape. Anong prepared mo doon, Mot? Stick wheel? Doon, sige. Ano pa? Gasa tape na. Gasa tape. Dito, boss, primer pala, no? Oo. Kasi, di pa pala na primer kay Jojo dito sa may pinagkabitan ng cabinet. Sige. Para mali ako sa ano. Babalik ulit ako. Primer, gasa tape, tsaka stick wheel. So, yun na nga asikasuhin natin. Yan na. 100? Sige. So, yun muna ang asikasuhin ko para kasi kakalipat lang naman ng tao rito. Kaya, isa-isahin po natin. Yeah, Rigor. Lipat na siya dito. Lilipat na, baka bukas dito na yan. Ayan na. Ito muna yung update natin. Tapos papa-priority ko pala to. Mot, pag mag-apply ka na, ipapa-priority natin to. Kasi kakabitan na sliding to para matapos na yung CR. Ito. Itong area. Tsaka yan. Yan lang. Sige. Ito mga karos, yung project na to, iniwan mo na ni Louie kasi available na yung project natin sa phase 3. Siya yung magkakabit ng sa hagdanan doon. Ngayon, kapag natapos niya yung sa hagdanan, babalik po siya rito. Sa tansya ko, 3 to 4 days kaya niyang tapusin yun. Tapos babalik siya rito para kumpletuhin po yung accessories sa TNB tsaka yung tiles dito. Tapos pintor na muna ang hahawak ng lahat ng to.
Pag natapos ito sa mga pintor, dito papasok sila master batang. Tapos ito, padadagdagan ko pa ng bakal to. Padadagdagan natin kasi masyadong maluluwag po. Papayos din natin yung salamin. Kaya mo yan, Mat? Ayan, sige. Yan, si Mat na muna rito. Oh, yeah, thank you. Sige. Okay. Ma'am, ano to ah? Iwala yung resibo nito. Madami na kaya to, kaya na to. Kaya na to, 1 litro na. Okay na to, Kuya Nel. Thank you ha, salamat. Ayan, bali, una natin inasikaso si Mot doon sa phase 4 para maiwanan na po natin siya. Kaso nga lang, ito is tatlong galon lang. Kailangan ko rito is 2 balde. Ayan, babalik na lang tayo. Tapos yung nahiwalay dito, ayan, ito yung ginagamit namin sa hagdanan. So, nandun na si Louie. So, ANB to, partner. Boss. Yan na, kay Louie to, doon sa phase 3 project natin. The rest, nandito na yung ano ba to? Lacquer primer surfacer kasi maraming cabinet doon, polytop. Tapos Acrytex primer and reducer para sa labas. So yung sa phase 3, yung bukod tanging ano lang. Yung bukod tanging na non-sag epoxy lang. The rest doon sa phase 4. Tara. Mga karos, pag ganitong oras, traffic dito pero ang luwag ng kalsada oh. Dito yung sa paradahan. Yan o. Mukha talaga may pagbabago talaga. Ayan, magpapagasolina tayo. Magkano? Oh my, unleaded 96, premium 97, diesel 146. Grabe. Unleaded po kuya. Gumagana ba yung ano niya? Monitor niya? Halagang 300 lang. Kasi yung 1 litro rito kulang-kulangan. Kabila ka kaya? Ha? Sa kabila po. Sa kabila? Wala naman. Ito kayo. Wala nang laman. Ito kuya, salamat. 300. Paparesibo kayo, boss? Hindi na, okay na po. Hindi natin napuno, pero medyo marami na rin. Yun. Halagang 300. Dalawang balde. Yan lang muna. Sige lang. Nung dito lang naman boss ah. Saka meron pa tayo doon sa ano. Hindi doon yun. Oh, para doon yan. Yan, iba kasi ang materialis na dito. Ayun. Kukunin ko lang to, Mot. May gasa na rin dyan, stick. Sa tingin mo yan, stick well na yan. Kaya na yan, oh. Ito lang kukunin ko para sa pastry to. The rest dyan, okay. Okay na tayo rito. Mot, may mga 20 yan, oh. Na laman. Oo, may 20 yan, sa'yo na. Yung balde 40. Oh? Oo nga, yan yung mga Davis Pondo. Pero make sure lang malinis kamay mo pag kukunin mo. Sige, sa'yo na yan. Sige. Bali, nandito na tayo sa phase 3 mga karawas. Good morning sa mga client owner namin dito. Ito yung non-sag epoxy, gagamitin po ito sa hagdanan. Ayan. Louie, good morning. Good morning. Kay Kuya Ricar, morning po. Tabi Bali, ito lang kasi yung available pero pag nagkulang, yan na, bibili uli ako. Yan, uumpisahan na po ni Louie ito. Ito nga po pala yung gagamitin na tiles po rito sa riser. Tapos yung riser din po ng steps. Tapos yung dito po sa footstep, ganyan din po yung kulay, pero meron po siyang stopper. Yan. Yan, nilalagay na po ni Louie rito. Sineseparate niya na. Tapos ang kasama natin dito si Master Dindo. Good morning po. Oy, good morning. Good morning. Yan, nalagyan na pala ng bilog ng kornisa to, no, kuya? Okay na pala. Yan, sinunod ba dyan yung sinabi ko? Ano, effective? Okay. Oo. May pandikit, stick well. Ayun. Ayos.
Kailan mo kailangan yung match shield? Pagka okay na yung sa baba. Pag okay na yung sa baba. Sige. 3 to 4 days siya dyan. Kasama yung sidings. Yan, bali sa vlog ko kahapon mga karaos, masyadong ano na po to, masyadong tapos na. Siguro 95%. Tapos yung 5%, syempre, yung general cleaning nito, pag-apply ng tile grout, tsaka yung retouching. Yan, meron pa po kasing ikakabit na bintana rito. Bintana, ano po, Korean blinds na mga galing sa may-ari. Ngayon, kung sakaling madala po nila rito sa ano po nila, second to the last visit po nila bago namin i-turn over, mas maganda po sana. Ayan. Tapos syempre yung taas kasi medyo tapos na kaya pinapwesto na po natin si Louie rito. Ngayon yung stairs na to kapag natapos ni Louie, yan, dyan na po natin umpisahan yung pinaka punch list natin. Tapos yung kay Kuya Rigor naman dito, yung mga paint retouching, tapos yung sa mga pintuan para ma-turnover na. Ngayon, ito nga po pala, na-delay ito kahapon. Yung sliding door dito. Pero yung TNB naman, halos tapos na. Yung sliding door lang sana. Kapag meron na po kasing sliding door yan, kahit pa paano po, yung mga alikabok, konting dumi, yan na maano na po natin. Maiiwasan na po natin na madumihan pa po ito. Tapos meron pa mga ikakabit po si Louie po kasi rito. Yan, para ma-install na. Yan, yung ano nga pala, yung tiles na yan, may konting sobra yan kasi medyo sobra yung una. Yan ang ano po kasi nito, ang detalye nito, dapat yung pinaka riser, iba yung kulay. Pero nag-decide sila client na kung ano na po yung ilalagay sa taas, yun na rin po yung sa riser. Yung sa iba, sa footstep, yun na rin sa riser. Ayan. Yan, kaya humabol pa po tayo nito. Yan, napakalaking tulong talaga ng kolong-kolong. Kahit pa paano nakatipid tayo ngayong araw. Yan, medyo marami na rin po tayo na puntahan. Yan. Kasi ito, abangan natin yung storage and water filtration. Hindi ito. Tapos kung sakaling halos mapatapos ko na to, magpapalagay na tayo ng polycarbonate dito sa gilid, tsaka doon sa magkabilang gilid nito. Yan, para kahit pa paano, konti-konti na lang mga gagawin. Tapos ito yung ibang materials, yan, nakasegregate naman dito. Yan, lipat tayo sa kabila. Tara. Magandang umaga rin sa client owner namin dito. Kuya Sandy, good morning. Log, good morning, Log. So, ceiling tuloy. Roofing framing. Ayan, dito sa harapan ng bahay. Kung mapapansin niyo mga karaos sa plano, dapat talaga hanggang dito lang ang overlap ng mga bubong. Pero wala naman po talagang ganun. Pero allowed naman na mga nasa 20 cm yung kagaya nun. Ayan, 20 cm sa kabilang unit. Pero hindi naman po aabot na dito. So wala naman po kasing ganun na gagawa ka ng bubong tapos hindi aabot dito. So baliwala po yun. So yan, 20 cm lang po yung overlap. Tapos ang gagamitin po naming bubong dito is sa PVC roofing. Tapos naka inside gutter yung setup. Yan, bali yung mga unang binili natin na gutter na nagkamali tayo na dapat doon po sana ilalagay, dito po na gagamitin yun. Magdadagdag na lang tayo. Yan na, pinagtutulungan na po nila. Yeah, Richard, morning po. Natatandaan mo yung sa garden? Parehas lang. Pareha lang. Sige, tandaan mo. Pwede natin itawag kay Adonis. Tatawag ka na lang kay Adonis. Yan na. Tawag tayo rin. Yan. Dito mapupunta yung cooktop. Tapos yung sink at saka yung ref. Yung ref medyo maluwag kasi side by side po yan. Yan, side by side.
Sige. Good morning po, kuya. Good morning, boss. Boy, morning, boy. Yan, ito na yung double coating ng ating Flexiban kasi nakapag-concrete topping na po sila rito. Yan. Bali, nasa clipping na po yung flooring yan. So, sa madaling salita, pag umulan, simula rito, medyo mataas siya, papunta yung tubig doon pababa. Kung nasaan yung pinaka-downspout natin. Yan, ganyan din dito. Applyan na po lahat ni Epo yan. Ito na yung kwarto. Yan. Tapos ito may practical space po tayo rito banda. Just in case na pag-akyat mo, open na po ito. Tapos 2 bedroom, 2 door. So ito, isang tapos 2 bedroom dito, tig-isang pintuan. Ayun yung pinaka-setup niya. Ngayon medyo may open pa para makapaglagay pa ng additional wiring para sa outlet. Okay boy, sige. Okay na pa. Ang mga wala pa rito, yung mga abang sa center light, yung pagkakapitan ng mga ilaw na parang ganito. Tawag lang ako kay Adonis, kuya. Kuya. Okay. Bali mga karos, ang sikreto po namin dito sa dowel, nagsasawsaw kami ng epoxy. Ito po yan. Paghahaluin namin to, sasawsaw namin yung kabelya. Yan, medyo maingay. Sawsaw namin yung kabelya para maging lock ng pinaka-framing. Ayan So yan po yung sikreto namin. Kada meron kaming binabaon na bakal, isinasawsaw namin sa epoxy. Okay, bali ang strategy nila rito, bakit inuuna na yung bubong pero meron na tayong tiles dito. Yung mapapansin nyo, may mga tiles na po tayo materyales para rito. Para yung tiles natin, hindi po mabugbog sa ganito. No? Tapos syempre, yung flux po ng ating pinag-weldingan, pag bumagsak, ayan saglit lang. Pag bumagsak, hindi po mamamansya yung tiles. Pare, good morning. Pare, na-delay kayo kahapon pare. Ito na ba yun? Okay. Sige pare, ikaw na bahala. Natubas din daw. Yung pare, pinakamalinis na gawa, pulido, walang scratch. Okay pare, thank you. Nandun pare. Ganyan lang kami ni Master Batang magbiroan. Yan. So yun na nga, unahin muna natin to para hindi na po masyadong makasagabal sa pag-install ng tiles gamit yung 40x40. Yan, bali tulong-tulong na lang po muna kami. Yan, partner ni Bilog, si Kuya Sandy. Tapos nandun si Kuya Richard, si Epoy nandito. Si Kuya Boy naman na mag-aayos ng pang-electrical. Yan, tapos kapag nabuo po ito, syempre mababawasan natin itong mga materyales, luluwag dito. Yung iba po dito ay para sa gate, alalay lang naman. Sakali magkulang, habol na lang tayo. Bale ito mga karos, break time muna. Pero nandito tayo sa junk shop. Bawas muna tayo ng konting kalat. Ayan. Ayan, bawat retaso or kalat sa renovation, may konting halaga yan. Ayan, pagka naipon po yan, medyo malaki rin sa isang taon na lilipas. Okay mga karos, nandito tayo sa garden. Ayan, project natin ngayong araw na Miyerkules. Kanina nga po pala, bago magtanghali, nandito sila client, tapos bumalik uli. Ayan, meron sila mga bibilhin, tapos dadalhin po nila rito. Yan, hindi natin sila inabutan. Okay, update muna. Ayan yung gate. Bali sa gate po mga karos, yung mga sobrang flux ng welding, yan, nililinis na lang. Ayan para malinis. Yan, medyo mabusisi talaga pagka ganyan po kalaki yung gate. Yung ibinigay ko nga na presyo dito noon, kung maaalala nyo, isa para sa materyales pa lang yan. Siyempre yung labor ko, so kita nyo naman kung ilang linggo na siya ginagawa. Rusty, good afternoon. Yan init, mainit. Dito tayo. Yan, may papahakot na naman tayo mga karoos. Ayan yung panambak natin. Master Jojo, good afternoon.
Yan o. Ang pagbabalik ni Ricky. Ricky, kamusta? Nakapasok na ni Ricky. O Ricky, galing Laguna. Yan Ricky. Salamat boss. Walang laman yan ha. Lalagyan mo. Okay, ito na nga pala yung ginagawa ni Ricky. Yung installation ng tiles po sa pinaka-ilalim. Yan na, pwede naman yan mga karos, hindi tiles or semento lang. Pero mas maganda naka-tiles siya. Ngayon, pagka nilagyan na po ng cabinet yan, hindi na siya mahirap linisin. Hindi niya na poproblemahin pa na kung paano siya magiging makinis or smooth. Doris, good afternoon. Yun. Ito na yung ginagawa nila rito. Okay, bali si client, nakita nyo pala tong gate na to kahapon. Natanong nga rin pala ako ni client owner dito kung paano nga daw ba nila bubuksan to kung sakaling papasok sila sa loob. Kasi makikita nyo nga, hindi makakapasok yung kamay ng tao rito. Ang mangyayari, yan ito. Yan open po natin to. So hindi pa ho kasi siya tapos kahapon. So bali, nung na-open na po natin, ito na yung parang kalang kamay. So dito na po papasok yung kamay ng tao kapag ilalak at saka i-unlock. Kaso nga lang, may mas naisip ang mas kagagandang idea ni client. So sundin natin yung idea nila kasi sila naman po yung may-ari ng bahay. So saka na lang po pagka nagawa na namin. Balak sana nila, okay na daw sana to. Kaso nga lang, nakaga na po namin naputol na po namin kasi kasama naman po sa plano ng bahay yan eh. Pero huling-huli naisip nila na natapos na magpapalagay na lang po ng lock dito. Yan, binili na po nila yung materyales. Ayan yung update. Yan. So pinalalagyan po kagad natin ng langis mga karos kasi sa puntong ito sobrang init. Yan, para hindi po matuyuan, para lagi pong maganda po yung cylindrical nya, yung bisagra. Sa TV console natin meron siyang 4 na ilaw rito. Yan, maliliit na pin light lang po yung ilalagay. Tapos may ilaw pa yan dito, may ilaw pa sa baba. Sa mga nagtatanong po kung magkano yung gagastusin nito matapos, hindi ko kayo maniniwala. Mapaari ho kayong gumastos ng more than 30 or less than 30,000 yan pag natapos yan. So sa materials pa lang, ang ginamit dito more on plywood lang. Pero hindi naman basta plywood yan. May magamit din tayo ng paste dyan, pwedeng stick weld, pwedeng no more nail, tapos yung mga block screw nya pa, yung consumable materials pa na pamputol ng plywood. Yan. Tapos hindi lang yun, syempre may mga wirings yan mga karos. May mga wirings, electrical tape, yan, junction box. Tapos ayan yung mga concealed hinges. At saka syempre yung unang nakaabang dyan, ano yung mga nakaabang dyan, may flexible yan, tapos merong PVC. Tapos syempre lalagyan pa ng mga saksakan yan. So hindi lang yun, dito sa TV console, syempre pipinturahan pa yan. At saka kung ano-ano pa mga detalye ang makikita nyo dyan, kagaya ng street light, maliliit na pin light, may T5 pa, tapos may wall fluted panel kung sakali, or may UV board. Baka more than 30, baka mag 40,000 pa. Yan lang na. So nagtatanong na, yung mga nagtatanong sa atin, kasi mayroong mga nagko-comment sa atin magkano daw yung ganito. Pero ang ano namin dito, ang kontrata namin dito is a full renovation. So kung iisa-isahin po natin yan, medyo matagal ko masasagot yung mga tanong niya. Yan, ganun din po dito. Yan. So dito parang mas matrabaho kasi doon sa nakita nyo sa baba, ang detalye nun is dito lang. So ito, magkabilaan. Diba? Labor cost pa. Hindi lang carpentero yung may labor cost dito, at saka yung electrician. Yung pintor pa. Diba? At saka yung mga finishing installer pa. 4 na category kagad ang pumasok. So, yun na. Selfie na tayo. Yan, pagkatapos nito mga karohos, ano na, dito na sa walk-in closet. Yan, may pasobra akong mga PVC panel. So hindi pa natin pinupull out yan. Yan, tinatansya natin kung baka may masira tayo rito. At least may ano tayo, may kapalit. So ito yung walk-in closet natin.
Ito na yung susunod ni Master Jojo pagkatapos lang nito. Ang balak sana namin ay magkaroon kami ng storage sa renovation. Yung mga bagay na maliliit at saka yung mga bagay na mga pang finishing accessories, gusto ko sana nakatago dito lahat. Yan na, medyo sa ngayon tinitiis muna natin or tinitiis ko muna yung area na ganyan, medyo makalat pa kasi hindi naman natin yan pwedeng itago sa sulo kasi pagkakailangan nila, kailangan nandyan na. Yan, pero yung sa taas medyo madali na kahit hindi ako umakyat doon. Yan na. Ito lang, first floor and second floor medyo mahirap-hirap pa. Nakikita nyo yung gamit dito, medyo marami pa. Yan na. Yan na. Yan, may naririnig tayo kay Ricky, malayo daw sana. Ano ba Rick? May problema, may diferensya ba dyan? Hindi yun, doon sa ginawa namin. Ah, okay. Yung fire station, yung dito sa bahay namin, yung pinupahan namin, dumating yung may-ari. Nakiusap sa akin na mag-ano. Ah, doon sa bahay nyo? Oo, sige. Medyo nahirapan ka? Nahirapan na ba yung unang gumawa doon? Basta-basta lang. Lagi di naman kanya raw. Hindi niya daw kasi bahay. Hindi niya bahay, kaya yun ang nangyari, labot-labot. Ayan. So dito po kasi sa amin kailangan maayos po. Simula yung unang gumawa nito, tulong-tulong po kami rito. Kasi kagaya niyan si Ricky, nagrereklamo siya dun sa bahay nila, iba unang gumawa. Eto, hindi ka magrereklamo, si Richard gumawa nito eh. 'Di ba? Si Richard gumawa. Tulong-tulong. So, eto, nakapagbitaw na rin ako ng presyo dati dito kung magkano pwedeng abutin ng PNB na to hanggang sa matapos. Medyo mas malaki siya kaysa doon sa mga ginagawa namin. More or less, nasa less than 200 to. Labor and materials yun. Kapag ka natapos, siguro pwedeng abutin ng 160, 170, 180. Yan, depende naman yan sa depende naman po yan sa materials. So, ano-ano yun? Siyempre, bagong accessories, fixtures, materials. Hindi nyo pa matatanong, syempre may kisame yun, may electrical yun, ayan, may mga pipeline yun, tapos may mga water line, drainage, yan, kompleto, tiles, tsaka may mga ilaw, switches, yan meron din, tapos may mga saksakan din po dyan, kompleto yan. So ganun ang niya, estimation. So sa TV console yan, nakapagbigay na tayo ng estimation dito. So sa mga nagtatanong, no, yan. So, paano natin nakuha yung estimation na yan? Siyempre, tayo yung bumibili ng mga materials nito, inipon natin. Yung mga ganito conforme naman nung kasi sa laki. Yan na inipon natin, tapos siyempre tayo yung gumagawa ng payroll. Alam natin kung ilang araw ginawa to, tsaka ng magpipintura rin, yung sa electrical, hanggang sa matapos, hanggang sa finishing installation. Tsaka pala, yung nag-assemble sa amin ito, si Master Jojo. Ngayon, kapag finishing, binabalikan niya to. Siya na rin yung magkakabit ng mga outlet dyan, ng ilaw, o may wall-fluted panel, or may UV board. Yan siya na rin. Ngayon, yung pinaka last part ng tao na gagawa dito, yan sila Master Dindo na. Siyempre, lilinisin yan. Pakikintabin yan. So, kaya nasasabi natin kung magkano yung cost. Ngayon, sa contractor naman, siyempre, may percentage siya dun sa project. Hindi naman po pwedeng parang wala, di ba? Kailangan meron din. Siyempre kung paano napunta dito itong mga materialis na to, inasikaso rin ng contractor yan. Tsaka yung araw din. At tsaka kailangan sa mga nagkokontrata, siyempre kailangan meron ding income kahit pa paano. So yan po yan, yan yung details dyan. Sa mga nagpapagawa ng bahay. Ngayon ito naman, sa kanya na itanong sa akin kung magkano ang kabuuan gastos na to. Kasi siyempre nakikita nyo malaki to. Kaya ipagpapaalam din po natin sa may-ari kung pwede po bang i-reveal or makapagbigay na lang ng price range para po sa mga nangangarap din kumuha ng ganitong bahay or may mga ganitong klaseng bahay dito sa garden, makakuha rin kayo ng idea kung magkano. So again, price range ang pwede naming maibigay din talaga sa inyo kasi nung ginawa natin to year 2026 2025 pala tayo nag-start dito. Syempre medyo iba pa ang presyo ng materyales. Ngayon kung may mga magko-comment, yan. Dato nyo po. Ngayon kung may mga magko-comment na medyo late na po yung sa vlog natin, syempre baka iba na yung presyo ng materyales na. Yun po. Yung sa paggawa naman po, halos pare-pareha lang naman po yung presyo niya. Pero yung sa materyales lang yung naiiba.
Sobrang init. Kaya kailangan magdilig mga karohos, napakainit. Bali ito mga karohos, bago matapos tong vlog natin, ayan, meron po tayong mga sasagutin na katanungan. Dapat nung ano pa po to, yun nandun tayo sa bakasyon. So ngayon na lang po tayo nakapag lagay ng laan ng oras para po masagot. So shoutout po kay Jimmy Roque. Ayan, shoutout po kay Ma'am Kim Roque from Korea and Justin Roque from Fort McMurray, Alberta, Canada. Ayan, God bless po sa inyo. Tapos shoutout din kay Odel Tiong Vlog TV. So ang tanong niya, bakit hindi kasama yung mga bata nung nag-outing tayo? Bali, makikita nyo naman po yung lugar na pinuntahan namin. Yung lugar po na yun is medyo mapanganib po para sa mga bata. So hindi po siya yung parang swimming pool, hindi rin po siya yung parang beach na 100% mababantayan po natin yung mga bata. Although may mga ibang bata po doon, mga taga doon po yun, sanay na sanay po mag-hike, tapos bumaba rin kasi medyo matarik yung mga daan. Ang isang sagot ko na lang po dyan, syempre iba po kasi kapag may kasamang bata. So kaya po tayo nag-outing na kami-kami lang, na may mga matatanda na, para masulit naman po namin yung bakasyon. Kasi pag may bata po kasi bantayin, tsaka may palagi kang iniisip, hindi ka masyado nakakapag-enjoy, hindi ka rin masyado nakakapag-relax. And sana naunawaan nyo. Shoutout na rin po kay Lay Lani. Bakit daw yung mga CR or toilet and bathroom na kahit maliit ay walang window, paano daw pag nag-brown out? So ito ang simpleng sagot dyan. Nakita nyo naman yung mga renovation, ibig sabihin kung ano yung existing na bahay, yun na po yun. Wala po tayong binabago doon, unless meron lang tayong dinudugtong, wala pong mga setback yung mga back extension kasi may mga magkatalikuran. Kaya hindi na po tayo makakapaglagay ng mga bintana. Depende na lang po kung may mga setback, at saka hindi po pwedeng isagad yung mga existing building sa mga renovation. Yan, shoutout na rin kay Ma'am Kitty na lagi pong nagsasagot po sa mga ibang nagko-comment. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin kay Rosalie Martinez. Olive green ba yung color na ginawa ni Master Jojo do sa mga cabinet sa ongoing project natin sa phase 3? Bali, ano po yun? Chameleon at saka Chameleon by Davies, at saka ano pa po ba yun? At saka Mimosa Green by Davies. Ayan po. So, pwedeng tabasin gilid ng mga. Shoutout na rin kay Ryan or Ryan. Ito po yung pangalan. So, pwede daw ba tabasin ang gilid ng mga melamine doors? If ever, malaki siya konti sa mga hamba. Pwede naman pong tabasin. Ang magiging problema natin dyan, yung pinaka parang ano niya, yung laminated niya. So kailangan meron tayong edging na pamalit po nun. Ganun lang po kasimple. Shoutout na rin kay Julie. Hindi daw masyadong maganda para sa kanya yung pwesto ng bar counter, kasi pagpasok ng pinto ng main door, bar counter kagad. Okay, bali ma'am, ito yung tinutukoy niya is sa phase 4 project natin, yung sa ongoing project. So ito po ay plano ni client owner. Siya po talaga masusunod. May mga ganito ang design po talaga. Sa pag-renovate po ng mga row house, napakarami po nating idea dyan kung ano yung pwede nating i-execute na location ng mga kwarto, ng living space, ng T&B, ng kitchen, ng bar counter. So, kung yun ang naisip ng may-ari na parang mas maganda sa kanila, kasi bago naman nila pinagawa yung bahay nila, marami na po silang idea na naiisip. So, kung sa iba, hindi nagagandahan, pero sa may-ari, maganda yan, di ba? Kaya tayo, gagawin natin yung best natin para mas mapaganda pa. Yes. Shoutout na rin kay Lemon Binalagay. Ganda nung tatak nung ano niya, oh. Red Horse, di ba? Okay, bali, yan. Shoutout din daw kay Kuya Dindo. Yan. Bali, sabi niya, mas maigi daw na dark color yung pinahid sa poste. Yung ginagawa nating finishing phase sa project natin sa phase 3. Medyo maingay, lalapit tayo para marinig nyo yung boses ko. Ayan. So, meron po kasi tayong guidelines and restrictions sa paggamit ng mga pintura. Kaya ganun po yung kulay. Maaaring tama rin po kayo na mas maganda gumamit nga po ng dark color po ron. Pero sa ngayon, may sinusunod kasi tayo na mga application ng mga color combination ng pintura regarding po sa harapan ng bahay. Yan, sana maunawaan nyo. Shoutout na rin po kay Christine Nilame. Ayan, yan po yung comment niya. Bali, saan daw nakakabili ng Pising Bird? Yung Pising Bird po kahit sa hardware mabibili po siya. So kung meron pang Hardiplex,
Yun, pwede rin po yun. Kadalasan po kasi shareaboard, yun po yung madalas na nabibili po sa mga hardware store. Shoutout na rin kay Myla Garlejo. Ayan, ano daw ba ang sukat ng bathroom dun sa finishing phase natin sa project sa phase 3 ng Lumina? 120 cm by 120 cm, then yung height is 240 cm. Ayan po. Shoutout na rin po kay Naruto, napakarami niyang comment yan sir. Maraming salamat po sa inyong suggestion tsaka sa mga payo nyo dito po sa comment section natin, lalo na nung pumunta kami ng Laguna. Ayan ang masasabi ko lang, ulitin ko lang, hindi po talaga nating talaga mabantayan din po talaga kasi masyado po tayong busy. Kung sa matatanong nyo, syempre hindi porket nagpapa-maintenance tayo ng sasakyan, nagpapa-condition tayo, ay doon lang po tayo nakatutok. Pinupuntahan ko rin po yung ibang mga ongoing project natin kasi mas mahalaga po para sa akin yun. Mahalaga din talaga yung sasakyan, pero syempre yung tiwalang ibinigay po natin dun sa may-ari ng shop at saka sa mga mekaniko nila is 100%. Parang sa amin din yung tiwala, pero yun nga, nagkaroon ng maraming sira kahit nagbayad po tayo ng napakalaki, ganun pa rin yung nangyari. Ang tangi na lang natin na kailangan gawin ngayon is lilipat na lang po tayo sa ibang magme-maintenance ng sasakyan. Okay, yun po. Yan, maraming salamat po sa inyo mga comment. So mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw. Kita-kita na lang ulit for the next video. So God bless. Paalam po muna. Let's go. Tara.